Ako talaga, nagduha-duha kay Paolo kung mahal niya si Kim. Hindi niya gagawin yon. Lalo na ngayong may problema si Kim, alam mo ba, Ma'am Durs? Sakit talagang ginawa ni Paolo sa totoo lang. Sana magsabi na lang siya ng totoo. Ginagamit lang niya si Kim. Ano po yung magduha-duha ginang Lolita Maestrado? Nagdududa po ba yun? Nagkamali lang po ba kayo ng type or nagduha-duha talaga yan ginang Maestrado? By the way, wag nating agad husgahan si Paolo Avellino mga kakimpaw kasi syempre hindi naman natin alam ang totoong nangyayari, di ba? Paano kung ang gulang ng mga bashers ay siraan po si Paolo Avellino, 'di ba? Para magalit ang mga Kimpaw fans na siyang effective naman kasi maraming naiinis kay Paolo Avellino ngayon. 'Di ba? Alam nyo mga kakimpaw, ito lang po yung maipapayo ko sa inyo. 'Di ba? Sa kilos na lang po tayo magbase sa kilos ni Kim and Paolo. Kasi kung totoong may tiwala tayo kay Kim and Paula Avellino, hindi tayo masasaktan, hindi po tayo magdududa at kukwestiyonin ang ginagawa ni Kim and Paulo sa isa't isa. Hindi po ginagamit ni Paulo si Chinita Princess. Alam po natin na kahit off-cam, sobrang sweet po nila. Kaya wag muna tayong manghusga, wag muna tayong magbase sa mga nababasa natin sa social media kasi alam naman natin na maraming fake news sa social media mga kakimpaw. Kaya piliin nyo lang po yung pagkakatiwalaan po ninyo. Okay? Kasi yung iba dyan, nagpapalaganap lang po ng mga kwentong barbero na wala naman pong katotohanan. Magtiwala tayo sa action ni Kim and Paula Avellino, okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Lolita Maestrado. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, Durs TV, Durs, alam mo sa showbiz, walang permanently. Libang na lang kung kasal na sila at yun ay masaya na tayo. Kaya tayo mga fans, hanggang paghanga lang tayo sa kanila at di natin hawak ang buhay nilang dalawa. Kung talagang sila, thank you Lord. Pero kung hindi sila, ayun ang kapalaran nila at may talagang nakatadhana sa kanilang dalawa. Kaya Durs, kahit ganoon pa ang mangyayari, ay ipagdarasal ko pa rin si Kimi na ligtas at nasa tamang lalaki siya makapunta. Kimers kasi ako, Durs. At naging kimpaw lang ako nang magtambal lang silang dalawa ni Paulo. To both of them, wish the best for them for this 2026. God bless them both and all their fans, bloggers, seniors, and the families. Maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Dayag. Bonus na po na maging sila at sila po ang magkatuluyan. Pero kung pagbabasihan nga natin ay yung action po ni Kim and Paula Avellino, finish na. Wala na po tayong dapat questionin, wala na tayong dapat pang tanong. 'Di ba? Yun na po yun mga kakimpaw Yun na po yun. At wala na pong question. Kasi yung ibang mga artista, mga kakimpaw, bibihira lang po yung ganyan. Knowing Paula Avellino, ayaw niyo po nang nangloloko at namemeke po ng damdamin ng iba. Kaya magtiwala lang tayo kung ano man po ang plano ni Kim and Paula Avellino para po sa isa't isa. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang patuloy po na pangungulit ng ibang mga fans at pag-alinlangan or pagiging magkaroon po ng agam-agam sa mga project ni Kim and Paula Avellino by 2026. So ito lang po yung lilinawin natin mula na po kay Sir EJ na meron pong project si Kim and Paula Avellino by fourth quarter daw ng 2026. So magtiwala na lang po tayo doon. Ito muna tayong maniwala sa mga naglalabasan po na balita na di umano, ipapalitan daw si Kim Chu, ni Daddy Lustre at ng kung sino-sino pa pong mga artista para i-partner kay Paula Avellino. Wala naman po yung katotohanan and syempre wag muna tayong maniwala kung hindi po management ni Kim and Paula Avellino yung naglalabas po ng mga balita na katulad niyan. Kasi lalabas na parang mga hearsays lamang po mga kakimpaw etong mga lumalabas na balita. Wala pang konkretong basihan
at ebidensya para maniwala tayo dyan, okay? Tsaka na tayo mag-react pag na-confirm natin na totoo na hindi na si Kim Chiu yung leading lady po ni Paula Avellino, tsaka lang tayo mag-react. Pero hanggang ngayon na wala pa pong konkretong ebidensya, wag muna nating husgahan si Paulo or si Chinita Princess. So quiet muna tayo at suportahan natin si Kim and Paulo ng tahimik. Kasi dahil po sa mga balitang yan, marami po ang mga Kim Pao fans na oldies, mga seniors ang nasasaktan, and sobra po talagang nag-iisip, nai-stress, hindi pa naman confirm kung may katotohanan yun, di ba? Kaya i-deadman nyo na lang muna yung mga balitang yan, okay? Samantalang next topic naman tayo. Ito po yung pinakang main topic natin na kung saan ay good news para po sa mga nag-aantay ng update kay Kim and Paula Avellino, mga namimiss na makitang magkasama si Kim and Paulo. So meron po tayong magandang balita para sa lahat. So meron tayong nakitang picture, naglalabasan ito sa X na kung saan magkasama nga po si Kim and Paulo Avellino, mga kakimpaw, and parang nagkaroon sila ng dinner. Sabi nga dito sa Showbiz Boss post dito, may dinner date. So may dinner date daw si Kim and Paulo Avellino. And makikita nga dito mga kakimpaw, nasa isang restaurant sila dyan. Alam kong marami po ang magiging masaya sa picture na to ni Kim and Paula Avellino dahil sa wakas, after ng ilang araw na hindi magkasama si Kim and Paula Avellino, eto at nagkasama na sila. At eto pa nga po at mukhang nag-dinner date si Kim and Paula Avellino. So sana po maging masaya, maging happy at mawala na yung agam-agam ng lahat ng Kim Pao fans na nagmamahal po kay Kim and Paula Avellino. Eto na po si Kim and Paulo, medyo pagod pa nga po si Paula Avellino dito, and kita nyo naman sa mata, mukha pong puyat, pero for the go pa rin sa dinner date kasama si Chinita Princess. Sana maging masaya ang lahat mga kakimpaw. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga nagkalat na fake news dito sa mundo ng social media. Ito na po ang pampakalma at sana po ay maging masaya ang lahat. Nakakalungkot at nakakaalarma talaga ang sitwasyong ito. Dahil sa mga masasamang komento, hindi lang sina Kim Chiu at Paula Avellino ang naapektuhan, pati ang ilang fans mismo ay emosyonal na nasasaktan. Ibig sabihin, lumampas na ang usapan sa simpleng chismis o opinyon, nagiging personal at mapanakit na ito. Una, natural lang na maging protective ang fans. Marami sa kanila ang matagal ng sumusubaybay, nag-i-invest ng oras, emosyon at suporta. Kaya kapag may nababasa silang paninira, pangmamaliit o mapanghusgang komento, parang personal na inaatake ang idolo nila at sila mismo bilang fans. Ikalawa, may epekto rin ang kultura ng social media. Dahil madali na magkomento, may ilan na nakakalimot na toong tao ang nasa likod ng mga pangalan. Ang masasakit na salita, kahit opinyon lang para sa iba, ay pwedeng magdulot ng stress, lungkot at galit sa mga taong nagmamahal at sumusuporta kina Kim at Paulo. Ikatlo, napapansin din na minsan, ang fans mismo ay nagkakahati-hati. May nagtatanggol, may sumasagot pabalik at doon lalo lumalala ang gulo. Sa halip na maging espasyo ng suporta at saya ang fandom, nagiging toxic at mabigat sa damdamin para sa ilan. Mahalagang paalala, hindi obligasyon ng fans na ipagtanggol ang lahat ng bagay online. Okay lang umiwas sa comment sections kung nakakaapekto nito sa mental health. Ang tunay na suporta ay hindi laging maingay, minsan tahimik pero buo ang respeto. Sa huli, sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay patuloy na nagtatrabaho bilang profesional. Ang pinakamagandang magagawa ng fans ay panalo ang kabutihan, suporta, respeto at malasakit imbes na pumatol sa masasakit na salita. Hindi kahinaan ng masaktan. Ibig sabihin lang noon, totoo ang pagmamahal. Pero mas mahalaga pa ring alagaan ang sarili kaysa ubusin ng emosyon sa negativity ng iba. Para sa akin, seryoso at dapat bigyang pansin ang balitang ito. Hindi na kasi ito simpleng intriga lang tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Kalusugan ng damdamin ng mga fans ang direktang naapektuhan. Una, malinaw na sumobra ng ilang masasamang komento. Kapag may fans nang nasasaktan, naiiyak o nade-drain dahil sa nababasa nila online, ibig sabihin may mali na sa takbo ng diskurso. Hindi na ito healthy fandom, nagiging emosyonal na abuso na. Ikalawa, ipinapakita rin ng balitang ito kung gaano kalalim ang emosyonal na investment ng fans. Hindi lang sila basta nanood, nakiki-empathize sila,
nagmamalasakit at umaasang maprotektahan ng mga iniidolo nila. Kaya kapag may paninira o panglalait, ramdam nila ito na parang sariling sugat. Ikatlo, may responsibilidad din ng fandom mismo. Hindi lahat ng laban kailangang patulan. Minsan, ang patuloy na pagsagot sa bashers ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon at mas maraming fans ang nadadamay at nasasaktan. Sa kabuuan, Biko, nakakalungkot ang balita. Senyales ito na kailangan ng mas mahinahong usapan at paalala na ang tunay na suporta ay may hangganan at may malasakit sa sarili. Mas magiging makabuluhan ang pagmamahal kina Kim at Paulo kung ito ay ipinapakita sa paggalang, katahimikan kapag kailangan at pag-iwas sa toxicity. Sa huli, ang fandom ay dapat maging ligtas na espasyo, hindi pinagmumulan ng sakit. Nakakalungkot at nakakaantig ang balitang dahil sa masasamang komento ay may mga fans ni na Kim Chiu at Paulo Avellino na nasasaktan na. Ipinapakita nito na ang issue ay hindi na lang umiikot sa mga artista, kundi umaabot na sa emosyon at mental well-being ng mga taong tapat na sumusuporta. Una sa lahat, malinaw na may linya na nalalampasan ng ilang netizens. Ang opinyon ay nagiging panlalait, paninira, at minsan ay personal na pag-atake. Kapag paulit-ulit itong nababasa, hindi maiwasang makaramdam ng lungkot, galit o pagod ang fans, lalo na yung mga tunay na nagmamalasakit at hindi naman nananakit ng kapwa. Ikalawa, ipinapakita rin ng balitang ito kung gaano kalalim ang koneksyon ng fans kina Kim at Paulo. Para sa iba, hindi lang sila artista kundi inspirasyon at comfort sa araw-araw. Kaya kapag binabastos o minamaliit ang mga iniidolo nila, para bang binabastos din ang kanilang damdamin. Dito makikita na hindi mababaw ang fandom. May emosyon, may malasakit at may puso. Ikatlo, masakit ding isipin na minsan, kapwa fans ang nagiging dahilan ng sakit. May nagkakampihan, may nag-aaway, at imbes na magkaisa sa suporta, nauwi sa bangayan. Ang dating masayang espasyo ay nagiging toxic at ang mga tahimik na fans ang kadalasang pinakanasasaktan. Ikaapat, malaking paalala rin ito tungkol sa mental health sa social media. Hindi lahat ng tao ay matibay ang loob sa masasakit na salita. Isang komento lang lalo na kung paulit-ulit at sabay-sabay ay pwedeng mag-iwan ng sugat na hindi agad nakikita. Kaya mahalagang matutunan kung kailan lalayo, kailan mananahimik, at kailan pipiliin ang kapayapaan kaysa gulo. Sa huli ang masasabi ko, ang pinakamagandang suporta kina Kim Chiu at Paulo Avellino ay hindi ang pakipag-away sa bashers, kundi ang pagpili ng kabutihan, paggalang, positibong mensahe at pag-aalaga sa sarili at kapwa fans. Hindi kahinaan ang masaktan, patunay iyon na tunay ang malasakit. Ngunit mas mahalaga pa ring protektahan ang sariling emosyon. Sana magsilbing wake-up call ang balitang ito, na bago mag-type ng masasakit na salita, alalahanin natin na may taong nasasaktan sa kabilang screen. Ang fandom ay dapat maging sandalan at tahanan, hindi dahilan ng luha at pagod. May ilang mahalagang bagay pa na pwedeng idagdag sa balitang ito na mas lalong nagpapalalim ng konteksto. Una, dapat ding tingnan ang papel ng responsibleng fandom. Hindi lahat ng issue kailangang palakihin o gawing personal. Ang tunay na lakas ng fans ni na Kim Chiu at Paulo Avellino ay makikita sa disiplina kung paano nila kayang pigilan ang sarili sa pakipagbangayan at piliing maging mahinahon kahit may provocation. Ikalawa, mahalagang banggitin na ang katahimikan ng mga artista ay hindi kawalan ng pakialam. Minsan, ito ay paraan para hindi na lalo pang lumaki ang gulo. Hindi obligasyon ni na Kim at Paulo na saluhin ang bawat negatibong komento at hindi rin tungkulin ng fans na ipaglaban ang lahat ng bagay sa social media. Ikatlo, magandang paalala rin ito tungkol sa boundaries. Ang suporta ay may hangganan. Kapag ang isang fan ay nasasaktan na, nababalisa o naapektuhan na ang araw-araw na buhay, tama lang na umatras muna. Ang paglayo sa toxic na usapan ay hindi pagtalikod. Ito ay pag-aalaga sa sarili. Ikaapat, dapat din kilalanin na may mga fans na tahimik pero matatag. Hindi sila nakikipag-away online, pero patuloy silang sumusuporta sa tamang paraan, panonood ng projects, pagbibigay ng positibong mensahe, at pananatiling respectful. Sila ang pundasyon ng isang healthy fandom. Huli, sana magsilbi itong aral sa lahat ng netizens. Ang mga salita ay may bigat. Ang simpleng komento ay pwedeng maging dahilan ng sakit o paghilom. Sa panahon ngayon, ang tunay na tapang ay hindi ang pagiging maingay, kundi ang pagiging mabuti at makatao. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa bashers o fans. Ito ay salamin ng kultura ng pakitungo natin sa isa't isa online. At kung may dapat baguhin, doon ito nagsisimula sa pagrespeto, pag-unawa at pagpili ng kabutihan araw-araw.